Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 175 and our verse for today is Psalms 95 verse 6 to 8. And the Bible says, "Halika kayo, tayo magsisamba at yuyukod. Tayo luluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin, sapagkat siya ang ating Diyos at tayo ang bayang kanyang pinapastulan at mga tupa sa kanyang kamay. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag niyong pagmamatigasin ang inyong puso." So this verse ay isang paanyaya sa bawat isa sa atin patungkol sa patuloy na paglapit natin upang sumamba sa ating Panginoon. Sabi pa, yumuko daw tayo, lumuhod sa Panginoon. Ang sinasabi ritong pagsamba sa Panginoon na pagyuko at pagluhod, hindi lamang siya sa action. Hindi lang siya about sa position, kundi ito ay patungkol sa pagkilala natin sa may lalang sa atin, ang ating Panginoong Diyos. Na ang Diyos ay ang ating pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Siya ang nag-aalaga at naggagabay sa atin, nag-iingat at nagmamahal, kagaya ng isang ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Kagaya ng sinabi ko, hindi lang to sa position, hindi lang to sa action. Marami naman tayong kilala na lumuluhod sa Panginoon, pero ang totoo, nababago ba talaga ang buhay niya? Naniniwala ba talaga siya na tunay na mayroong Diyos makapangyarihan sa lahat? Natatakot ba talaga siya sa Diyos? Pwede kang lumuhod ngayon sa Kanya, tapos pagtayo mo, magmumura ka na naman o mabibisyo ka na naman. Hindi lang sa posisyon ng ating katawan, kundi sa posisyon ng ating puso. Ina-acknowledge natin that He is God at siya yung Lord ng ating buhay, at hinahayaan natin na siya yung mag-control sa bawat buhay natin. Kaya nga napakahalaga nung talata na binasa natin, kasi meron doon na sinasabi na kapag narinig daw natin siya, huwag nating pagmamatigasin pa yung ating mga puso. Actually, ito ay tungkol talaga sa puso natin. Dahil ang katotohanan, kung meron lang tayong religion at wala tayong relasyon sa ating Panginoon, maaari tayong perfect attendance sa ating mga churches, maaari tayong laging nandun at lumuluhod tayo at nananalangin nga. Pero without the application, wala yung puso natin, yung pagpapakumbaba ng ating puso, wala pa ring mababago sa atin. Dahil maraming sumasamba na hindi naman talaga sumasamba. Dahil isa sa pinaka-importante at pinakamahalagang pagsamba natin ay yung pagpapakumbaba at pakikinig ng kanyang salita. At the same time, i-apply natin to sa ating buhay. Yon ang tunay na pagsamba. Pwede kang sumamba, pwede kang lumuhod, pwede kang manalangin, pero alam mo yun, hindi mo naman na-receive yung word ni God at hindi mo rin siya na-apply. So kung hindi mo siya na-receive, wala kang maia-apply. Napaka-importante, hindi mo lang siya na-receive, kundi mai-apply mo siya sa pamumuhay natin. Maraming ways para marinig natin ang Panginoon. Unang-una, sa kanyang salita. Paano? Sa pagbabasa ng Bible, dahil yon ang salita ng Panginoon Diyos. Or minsan sa mga pangyayari, yung mga dinideclare ng Panginoon through the Word of God na nangyayari na at sinasabi ng Panginoon na unti-unti nang nangyayari yung sinasabi niya. Diba? Ano pa? Sa banal na Espiritu, through His Holy Spirit, nire-remind sa atin ng Holy Spirit kung ano yung salita ng Diyos. And once na nagsalita ang Panginoon sa atin, ang gusto ng Diyos ay wag naman nating pagmatigasin ang ating puso, kundi sumunod talaga tayo sa kung ano man pinag-uutos niya sa atin. Sometimes meron tayong mga hindi naiintindihan, pero ang gusto ng Diyos, sumunod tayo na may pananampalataya sa Kanya. Ang matigas na puso ay nagdudulot ng paglayo natin sa Panginoon, unti-unting paglayo natin sa Panginoon. Sa unang beses na nagsalita ang Panginoon, tapos hindi mo siya pinakinggan, hindi mo siya sinunod, tapos sa susunod na beses, nagsalita na naman siya sa'yo through His Word, hindi mo na naman siya sinunod. Magugulat ka na lang, nagkalyo na yung puso mo. Tumigas na yung puso mo na every time magsasalita ang Panginoon, hindi mo na siya sinusunod. Magugulat ka na lang, ang layo-layo mo na pala sa ating Panginoon. Samantalang, ang isang puso na bukas at tumatanggap ng salita ng Panginoon at ina-apply ito sa kanyang buhay, you have a humble heart, a repentant heart, na kapag may mali tayo, siningi natin ang tawad sa Panginoon. Maglaan tayo ng oras para sumamba sa Panginoon at magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Worship Him kung sino siya sa ating buhay. Pakinggan natin ang kanyang tinig dahil ang tunay na tupa, kilala ang boses ng kanyang pastor. Pakinggan natin ang kanyang tinig sa papanong paraan sa laging pagbabasa ng Bible every day. Sabi nga sa Bible, diba, araw at gabi, meditate daw dapat yung salita ng Panginoon. At
kapag kinakausap tayo ng Panginoon, pinapaayos yung ating buhay, nilalagay tayo sa tama, or may ipinapasuko sa atin na isang bagay na hindi nararapat para sa atin. Nawa magkaroon tayo ng malambot na puso, mapagpakumbabang puso, na sumunod at makinig sa pinag-uutos sa atin ng ating pastol at ng ating Panginoong Diyos. Dahil yon ay para sa ikabubuti natin. Siya lang ang perfect na nagmamahal at nag-aalaga sa atin, ang ating Panginoon Diyos, ang ating mabuting pastol. Nararapat na pasalamatan natin siya dahil sa kanyang patuloy na paggabay at pag-aalaga sa bawat isa po sa atin. Patuloy tayong maging mapagpakumbaba, magkaroon ng humble heart na patuloy na sumusunod sa Kanya. Hindi tayo mapapasama. Laging ang plano niya sa atin ay mabuti. Huwag nawa tayong magkaroon ng manhid na pandinig at matigas na puso. Huwag nating pagmatigasin ang ating puso sa sinasabi niya. Sumunod tayo sa Kanya. Huwag na nating ipaglaban ang isang bagay na mali. Huwag na nating patigasin pa ang ating puso patungkol sa isang bagay na ayaw ng Diyos. Read your Bible, basahin natin ang salita niya at kung ano yung pinag-uutos niya sa atin. At maging tapat tayo sa Kanya sa araw-araw. Hindi lang tuwing may nakakakita sa atin, kundi kahit saan man tayo magpunta, sa anumang lugar, sa anumang oras, patuloy nating sundin at maging tapat sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. So God bless everyone. Inawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Diyos dito sa mundong ito.